ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Palakasan system sa promosyon ng PNP, maging ang kultura sa nakaraang administrasyon, tutultukan ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Workers and Peasants Party, ipakakansela ang kona ni Apollo Kibuloy. Iginiit na hindi inendorso ng partido. Kayuhang pasahero, nanulak na, nanipa pa ng pulis sa NAIA. Sa MBC TV correspondents, magsasaka, patay matapos mabangga ng motorsiklo habang nagbibisikleta sa mga Tarem, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Blacklist International, planong ibalik ang mga hindi nagagamit na heroes sa playoffs ng MPLPH Season 14. Sa Showbiz Spotted, management ni Julian San Jose nagsorry matapos ulanin ng batikos ang naging performance sa loob mismo ng simbahan. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Maglalagay ng merit at demerit system ang Department of Interior and Local Government at aalisin na rin maging ang palakasan system sa promosyon sa pambansahanay ng pambansang pulisya. Yan ay ayon mismo sa kakaupo lamang na DILG Secretary na si John Vic Remulla. Ito ay para masiguro na ang mga kwalipikado lamang ang mabibigyan ng pagkakataong umangat sa posisyon. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bullias. Aalisin na ang palakasan system pagdating sa promosyon sa loob ng Philippine National Police. Ito ang sinabi ng kauupo lamang na si DILG Secretary John Vic Remulla sa panayam ni Anthony Taberna at Jerry Baha sa programang 2x2. Ayon kay Remulla, maglalagay sila ng merit at demerit system para matiyak na ang mga kwalipikado lamang ang mabibigyan ng pagkakataong umangat sa kanilang posisyon. As long as wala kang kasong matindi, popromote ka. Saka kahit may kaso, napopromote eh. Diba? So, we want to set a merit and demerit system na kung sino na nag-qualified, siyang mapopromote. And that goes also with the structural reforms that you want to do kung para mas active siya. Not everything is based on merit. Nilinaw naman ni Remulla na wala pang balasahang mangyayari sa loob ng pambansang pulisya. Sabi ng kalihim, irerekomenda niyang magkaroon ng structural reform para mapabilis at maisaayos ang proseso sa loob. Ito anya ay para maibalik sa pagiging civilian in character ng PNP mula sa pagiging military nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipakakansela naman ng Workers and Peasants Party o WPP ang Certificate of Acceptance and o Nomination and Acceptance o CONA ni Religious Leader Apollo Kibuloy matapos itong maghain ng kandidatura sa pagkasenador sa pamamagitan ng kanyang abogado. Ito'y makaraang madawit ang partido bilang di umano'y endorsing party ni Pastor Kibuloy. Ang buong detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Naghahanda na ang WPP o Workers and Peasants Party para ipakansela ang CONA o Certificate of Nomination and Acceptance ni Pastor Apollo Kibuloy matapos nitong maghain ng kanyang senatorial bid sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino. Ito'y matapos madawit ang WPP bilang di umano'y endorsing party ni Kibuloy sa pagkasenador. Sa panayam sa DZRH, iginiit ng isa sa mga totoong senatoriables ng WPP na si Attorney Sonny Matula na hindi otorisado ang CONA ng pastor lalo't hindi naman daw nila ito kasapi. Hindi ito pasok sa kanilang pamantayan at wala ring karapatang mag-endorso ang kanyang abogado. Kasalukuyan po ay wala akong nakita maliban kay Attorney Tolentino na noong 2022 ay naging bahagi ng
WPP siya at after the election ng 2022 ay nawala naman siya, naglaho siya na inactive sa partido. Pero ngayong inendorso nga si Apollo Kibuloy ay biglang lumabas yung pangalan namin. Kaya po hindi na siya otorisado at wala siyang kapangyarihan na inendorso si Apollo Kibuloy. Sa katunayan, 3 lang daw ang inauthorize na kandidato sa kanilang National Convention at hindi kasama rito si Kibuloy. Pinag-aaralan na rin ng WPP ang posibilidad na sampahan ng kasong kriminal ang kampo ng pastor dahil sa issue ng pagsisinungaling, misrepresentation, perjury at falsification of public documents. Paniwala pa ni Matula, posibleng smokescreen strategy lamang ito ng religious leader para mapagtakpan ang mga kasong human trafficking at sexual abuse na ibinibintang sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Imbestigahan ng Philippine National Police o PNP ang pagbisita ng umano'y scammer na si Mary Ann Maslog sa PNP Custodial Center para makipagkita kay Alice Guo. Kasunod ito ng pahayag sa Senado na nagpakilalang tulay sa pagkakaaresto sa dating Banban Tarlac Mayor sa Indonesia. Ang buong detalye tutukan sa report ni Edniel Parosa. Aalamin ng pambansang pulisya kung may katotohanan ba sa sinasabing pagpapalabas-masok ng scammer umanong si Mary Ann Maslog sa PNP Custodial Center para makipagkita kay Alice Guo. Ito ay kasunod ng pahayag sa Senado na nagpakilalang tulay sa pagkakaaresto sa dating Banban Tarlac Mayor sa Indonesia. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, inamin ni dating Intelligence Chief Police Brigadier General Romeo Macapas na sinamahan niya si Maslog sa Custodial Center para pigain si Guo sa ilang impormasyon. Pero dumistansya na si Macapas sa sinasabing ikalawang beses na pagtungo ni Maslog sa PNP Custodial Facility. Binigyang diin ni Fajardo na abogado at spiritual advisor lamang ang may basbas makabisita sa piitan ni Guo, kaya iimbestigahan kung may nalabag bang protocol sa pagbitbit ni Macapas kay Maslog kasama ang abogado ng dismissed mayor na si Attorney Stephen David. Activities within and outside the Custodial Center. Ng center po ay lahat po yan ay meron pong consent at order po at permiso po ng korte po. Wala pa rin pong desisyon dun sa request ay dun sa court na feeling nila na magkaroon siya ng hospital arrest? Wala pa po sir. Ang pinaka-early po na court schedule po sa Pasig RTC sa November 22 po. Iginiit naman ni Fajardo na hindi basta-basta maaring ibunyag ang mga inisyal na natalakay sa custodial facility dahil may kinalaman ito sa national security. Naon na rito, galit na inakusahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Maslog bilang pumipilit umano kay Guo para idiin siya at si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa operasyon ng iligal na pogo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Positibo naman si Pangulong Bongbong Marcos sa trabahong malilikha sa itatayong planta ng fiber cement sa Pilipinas. Yan ay matapos siyang makipagpulong sa Shera Public Company Ltd na isa sa pinakamalaking manufacturers ng fiber cement sa buong mundo. Ang iba pang detalye at mga kaganapan sa Vientiane, Lao, tinutukan ni Leth Narciso. Muling sinamantala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakataon para makahikayat ng investors sa dinadaluhang ASEAN Summits dito sa Lao PDR. Sa sidelines ng ASEAN, nakipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng Shera Public Company Limited. Ang Shera na nakabase sa Thailand ay isa sa pinakamalalaking manufacturers ng fiber cement sa buong mundo. Welcome kay Pangulong Marcos ang pamumuhunan ng kumpanya sa Pilipinas para mabawasan ang pagdepende sa importasyon at mapalakas ang ekonomiya. Positibo rin ito sa trabahong malilikha sa itatayong planta sa bansa. Tinalakay sa meeting ni PBBM at mga executive ng Shera ang 2.9 billion peso project ng kumpanya sa Teco Industrial Park sa Mabalacat City, Pampanga. Napag-alamang sa Enero ng susunod na taon ay nakatakda ng magsimula ang operasyon ng planta. Bago ito ay dumalo rin si PBBM sa ASEAN Business and Investment Summit na inorganisa ng ASEAN Business Advisory Council na binubuo ng Chambers of Commerce para makahikayat ng mga investment. Una nang sinabi ng DFA na bahagi ng pagtataguyod ng kooperasyon sa ASEAN ang makakuha ng mga merkado para sa kalakalan at pamumuhunan. Mula sa Vientiane, Lao,
Para sa NBC TV Network News, ito si Letner Siso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestadong isang German national matapos itulak at sipain ng isang pulis sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa PNP Aviation Security Group, nag-ugat ang tensyon sa pagtanggi ng dayuhan na sumailalim sa mandatory screening sa paliparan. Ang mga detalye ihahatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle. Ng rest ngayon ang isang German national matapos itulak at sipain ang isang pulis sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa PNP Aviation Security Group, tumanggi ang dayuhan na si Suelima na sumailalim sa mandatory screening kahit ilang beses na siyang pinakiusapan ng screening officer sa paliparan. Nakipagmatigasan ng dayuhan hanggang sa tumaas ang tensyon at pinag-initan na ang kaharap ng pulis. Dito na niya itinulak ang police officer at saka tinipa dahilan para siya i-arestuhin. Dahil dito, pornada ang sanay paglipat sa Vancouver, Canada. Go ahead, Giselle. Giselle, nandiyan ka pa ba? In authority. Para sa NBC News, ito si Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Dahil nalalapit na ang playoffs ng MPL Philippines Season 14, may nilulutong plano ang team ng Blacklist International para sa paparating nitong laban. Susubukan ng Code Breakers na ibalik ang mga MLBB hero na dati nang naging epektibo para sa kanilang team. Ang mga detalye tutukan sa exclusive report ni Millie Borja. Ibalik ang dating mga hero. Yan ang ibinahagi ni Coach Christopher Bonchan Ricaplaza na isa sa mga plano ng Blacklist International sa paparating na playoffs ng MPL Philippines Season 14. Magugunit ang tinapos ng Code Breakers ang regular season sa isang redemption victory kontra rival Aurora. At para sa playoffs, susubukan ng team na maibalik ang mga dating hero na naging epektibo para sa kanila. Gaya na lang ng support healer na si Estes. Tingnan natin, try natin maibalik yung mga dating luma na hero na nagiging effective sa amin. Baka mapagana pa ulit natin pagdating ng playoffs. Sa ngayon, wala pang nagtatry ng mga Estes. Pero tingnan natin, pagdating namin ulit, pagbalik namin ng practice, baka yun na yung mga maging main goal namin. Since alam na naman nila yung laruan ng bawat isa, parang nakuha na nila yung kiliti ng bawat isa, baka gumana na yung mga hero na dating hindi na nagagamit. Samantala, naniniwala naman itong bagamat nasa ikahuling pwesto ng standing, malaki pa rin ang tsansa ng Blacklist na makapasok sa Grand Finals. Siyempre lahat naman merong chances, hindi pwedeng hindi, dahil kami yung panghuli na nakapasok, mababa ang chance namin. Malaki ang chance, bawat team ay may malaking chance. Kasi pagpasok ng playoffs, parang iba't ibang team na yan hindi na pwede sabihin na yung top 1 ay sure ball na mananalo. Madaming instance na yung nasa huli siya pa din nakaabot ng final. Sa pagsisimula ng playoffs sa susunod na linggo, agad sasabak ang Blacklist sa unang laban nito kontra Smart Omega sa isang best of 5 match sa October 16, araw ng Miyerkules. Para sa NBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat nyo pang abangan. Bureau of Immigration nagpaalala sa mga dayuhang POGO workers na mag-voluntary downgrade na ng kanilang visa. Bureau of Customs kinalampag naman sa patuloy na problema sa pagre-release ng mga balikbayan box. Sa NBC TV Sports Barangay Ginebra, nakuha ang unang panalo sa semis kontra San Miguel Beermen sa score na 122-105. At sa Showbiz Spotted Global Edition ng K-pop agency na YG Entertainment sa Pinas, kasado na sa Nobyembre. Lahat ng yan sa pagbabalik ng NBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ikinadismaya naman ni Senator J.V. Ejercito ang palpak na serbisyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth bilang pangunahing author ng Universal Healthcare Law o UHC. Hindi raw ikinatuwa ng senador ang nakikitang mababang coverage ng PhilHealth sa mga hospital bills ng mga pasyente. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Dismayado din si Senador J.B. Ejercito sa palpak na serbisyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa larangan ng kalusugan. Ito'y dahil sa mababa nilang coverage sa mga hospital bills ng ating mga kababayan na nagkakasakit, paying at non-paying members. Aminado si Ejercito bilang pangunahing author ng Universal Healthcare o UHC Law na naiinis ito sa nakikitang mababang coverage ng PhilHealth. Ibinigay na halimbawa ang kaso ng isang pasyente na may 500,000 pesos na hospital bill at 12,000 pesos lamang ang binayaran ng PhilHealth. Dahil nasa 5 taon na ang implementasyon ng UHC, kaya dapat ay nararamdaman na ng ating mga kababayan. Pinagsabihan ni Ejercito ang PhilHealth na sila ay hindi isang private corporation na kailangang kumita o magkaroon ng savings na 90 billion pesos. Sila ay gobyerno na dapat ay ibigay ang serbisyo sa taong bayan. Nauna ng hiniling ni Ejercito na palitan na ang liderato ng PhilHealth dahil sa kapalpakan ng mga ito. Ang PhilHealth ay pinamumulan ngayon ni Ginoong Emmanuel Ledesma bilang Chief Executive Officer. So bakit pag umabot ng milyon o 500,000, ba't ang binibigay ng PhilHealth 12,000? Ano ba kayo? Private corporation? Tinitipid nyo? Dapat yan binibigay natin sa taong bayan. Not until I have seen already that siguro na hanggat nakikita natin na may mga kababayan tayo na pumipila pa, humihingi ng tulong, hindi makabayad sa ospital, hindi pa natin nakikita na nagiging successful tayo. And then you will say that there is a 90 billion excess. Diba? Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa halos 40 bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng Philippine National Police sa unang 2 taon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula Hulyo ng 2022 hanggang Oktubre 7 ng kasalukuyang taon, 13.7 billion pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nasabat ng 1,674 na operasyon pa lamang ng PNP Drug Enforcement Group, bahagi ng kabuuang 39.8 billion peso haul ng lahat ng hanay ng pambansang pulisya. Nagresulta rin ito sa pagkakahuli ng 30,888 na individual na sangkot sa kalakaran ng iligal na droga. Batay sa datos ng PNP, pinakamarami pa rin nakukumpiska ay shabu, sirundan ng marijuana, cocaine, kush, ketamine at ecstasy. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, mahalagang mapreserba ang buhay kahit drug suspects habang isinasagawa ang pagsukol sa iligal na droga. Matatandaang pinuri rin ng bagong upong kalihim ng DILG na si Secretary John Vic Remulla ang diskarteng ito ng PNP na malayo umano sa extrajudicial killings. Pangako ni PDEG Director Police Brigadier General Eliazar Mata, magpapatuloy ang halos walang puknat na pagpatid sa network ng naturang krisis para sa isang drug-free na komunidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpaalalang muli ang Bureau of Immigration sa mga foreign POGO workers na voluntaryo nang magproseso ng kanilang visa downgrading. Dito bibigyan lamang sila ng hanggang October 15 na deadline, sakto sa ika-59 na araw bago matapos ang taon na umaayon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang report ni Rovic Manuel. Muling nagpaalala ang Bureau of Immigration o BI sa mga dayuhang manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na voluntaryong i-downgrade na ang kanilang visa. Sa panayam ng DZRH kay BI spokesperson Dana Sandoval, sinabi nito na ang downgrading ng visa ay ang pagbabalik ng status ng visa ng mga ito mula sa work visa patungo sa temporary visitor visa na mayroon lamang na 59 days na deadline. Sa pagda-downgrade po, essentially parang sinusurrender na nila yung kanilang status as working, yung kanilang working visa here in the Philippines, and they are reverting to the basic visa, which is a temporary visitor's visa. Doon po sa downgrading na yon, they are given 59 days
para i-wind down yung affairs nila dito po sa Pilipinas. And they would have to leave the country po within that 59-day period of winding down their affairs. Ayon pa kay Sandoval, sakaling lumampas sa deadline ng October 15 ay ipoproseso na agad ang deportation proceedings sa mga POGO worker at agad na paaalisin ng bansa. Ang voluntary period po natin for filing ng downgrading is hanggang October 15. Bakit po October 15? Next Kasi week na. ang ano po niyan, ang 59 days po niyan will coincide with the end of the year. Kung hindi po sila makapag-file after October 15, all remaining valid working visas under online gaming companies will be cancelled by the Bureau and they will be ordered to leave immediately. Samantala kung pasok naman sa period ang kanilang downgrading ng visa ay hindi sila mapapabilang sa blacklist sa Pilipinas at maaari pa silang makabalik kung mayroon silang valid reason tulad ng pamilya. Sa kasalukuyan sa tala ng BI, mahigit 10,000 POGO workers na ang nagsumite ng kanilang visa downgrading at inaasahan ng ahensya na tataas pa ang bilang nito habang papalapit ang deadline. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kalagayan ng panahon ngayong araw ng Huwebes, bumubugso pa rin ang malamig na northeasterly winds sa Northern Luzon. Magdadala ito ng mahina hanggang sa kung minsan ay malalakas na pagulan sa Batanes, Cagayan Valley, Apayao at maging sa Ilocos Region. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mainit at maaliwalas na panahon ang mararanasan maliban na lang sa mataas na tsansa ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Sa pagtaya ng Pag-asa, walang nakikitang anumang sama ng panahon na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng linggo. Ngayong weekend naman tinataya na walang magiging pagbabago sa ating kalagayan ng panahon simula ngayong araw kung saan northeasterly winds at localized thunderstorms pa rin ang makakaapekto sa bansa. Samantala inaasahan naman ang pagbabalik ng malamig na hanging amihan o northeast monsoon sa Luzon simula sa ika-3 o ika-4 na linggo ng Oktubre. Kinarampag ng isang kongresista ang Bureau of Customs na aksyonan na ang patuloy na problema sa release ng mga balikbayan boxes. Lumutang na naman kasi ang issue sa pag-aantala ng mga padala at pagkasira o pagkawala ng laman ng mga balikbayan box ng mga overseas Filipino workers. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Rigunan. Ngayong bare months, lumutang na naman ang mga problema ng ating mga overseas Filipino workers sa mga ipinadadalang balikbayan box. Kinalampag ni OFW Party List Representative Marisa Magsino ang Bureau of Customs na aksyonan ang naturang problema dahil paulit-ulit lamang umano ito mula sa pag-aantala ng mga padala hanggang sa pagkasira o pagkawala ng laman ng kanilang mga balikbayan box. Ayon kay Magsino, 2022 pa nang maghain siya ng House Resolution No. 499 na humihikayat sa naaangkop na komite ng Kamara na magsagawa ng investigasyon tungkol sa mga mapanlinlang na gawain ng mga peking international freight forwarders at kanilang mga kasabwat sa bansa. Sabi ni Magsino, ang mga peking forwarders na ito ay matagal nang nanloloko ng mga OFW sa pamagitan ng pag-abandona ng mga padala o hindi maayos na paghatid ng mga ito. Sa report naman ng BOC, nakapag-release na umano sila ng 11,551 balikbayan boxes ngayong 2024. Inaayos na rin ang 4,969 unclaimed balikbayan boxes bukod sa abandoned balikbayan boxes na sumait sa ilalim sa legal proceedings para ibigay naman ang donasyon sa Department of Migrant Workers. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinalaga naman ng Malacanang bilang bagong Associate Justice ng Sandigan Bayan si Hener Guito, ang judge na nag-absuelto kay dating Senadora Laila De Lima sa kanyang kasong illegal drugs. Si Justice Guito ang papalit sa nagretirong si Justice Oscar Herrera noong nakaraang Mayo. Ang buong detalye tinutukan ni Boy Gonzales. Itinalaga ng Palasyo ng Malacanang bilang bagong Associate Justice ng Sandigan Bayan si Hener Guito, ang judge na nag-acquit
sa kasong illegal drugs laban kay dating Senador Laila De Lima. Ito ang kinumpirma ngayon sa official Facebook page ng Graduate School of Law ng University of Santo Tomas, Manila. Ayon sa impormasyon, October 8 nang may talagang Justice Gito sa Sandigan Bayan para palitan ang nagretiro si Justice Oscar Herrera Jr. noong buwan ng Mayo 2024. Sinabi ng UST Graduate School of Law, isang malaking karangalan para sa kanilang paaralan na maitalaga ang kanilang alumnus sa isang presteryosong posisyon sa hudikatura. Si Justice Gito ang nagbigay ng karapatan para makapagpiyansa noong 2023 si De Lima at noong June 2024 ay pinawalang sala niya sa kaso may kinalaman sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamay ng mga pangarap pasukin ang mundo ng K-pop. Raise your hand, partner. Alam ko. Pangarap mo rin yan. At isa kasi sa mga bigating agency kasi sa South Korea magsasagawa ng audition dito po sa bansa. Ang iba pang detalye sa YG Global Audition na alamin sa report ng ating Showbiz Angel. Attention sa mga aspiring idol! Magpapa-audition kasi sa Pilipinas ang South Korean agency na YG Entertainment. Ang kanilang hanap, anyone born between 2006 to 2013 o nasa edad 11 to 18 years old para sa mga kategoryang vocal, rap, dance, and appearance of visual. Batay sa anunsyo, gaganapin ang YG Global Audition sa November 24 sa Zero Studio sa Quezon City. Ang pre-registration magbubukas sa November 10 sa YG Audition website at ang mapipili ay makatatanggap ng confirmation email sa November 20. Ang YG Entertainment na itinatag noong 1996 ng music producer na si Yang Yun-suk ang nasa likod ng mga bigating K-pop group gaya ng Big Bang, 21, Blackpink at Treasure. And speaking of YG family, pinusuan nga ng K-pop fans ang reunion ng mga ito sa kick-off ng Welcome Back concert ng iconic girl group 21 sa Seoul. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Pagpapatupad ng UNCLOS, Rule of Law iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbubukas ng ASEAN 2024. 15 iba't ibang klase ng baril na samsam sa operasyon ng Bataan PNP. Para sa Hoy, bawal yan, parusa sa unlawful possession of firearms, alamin. Sa MBC TV Sports sa Barangay Ginebra, nakuha ang unang panalo sa semis kontra San Miguel Beermen sa score na 122-105. At sa Showbiz Spotted, management ni Julian San Jose nagsorry matapos ulanin ng batikos ang performance nito sa loob ng simbahan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsunod sa Rule of Law at pagpapatupad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa usapin sa South o West Philippine Sea. Samantala, nakatakda naman dumalo ang Pangulo sa South China Summit ngayong araw kung saan makakaharap niya sa ilang pagpupulong ang Chinese Premier. Ang buong detalye ire-report o sa ulat ni Rose Babiera. Isa sa mga pangunahing isyu na inilatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsisimula ng 44th at 45th ASEAN Summit and related summits na ginaganap ngayon sa Lao PDR ay ang usapin sa South China Sea. Napahagingan ito ng Pangulo ng mapag-usapan ng peace at stability sa retreat session kahapon. Sa panayam sa kanya ng media, sinabi ni PBBM na binigyang diin niya sa kanyang intervention ang pagsusulong ng rule of law at pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. No, I didn't specify the details, but it is just the general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS. And just as a general thing,
we'll have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Matatanda ang batay sa 2016 arbitral ruling, pinaboran ng United Nations ang Pilipinas at pinagwalang bisa ang 9-line claim ng China sa kabuoang karagatan ng South China Sea. Nakatakda namang dumalo ang Pangulo sa ASEAN-China Summit ngayong araw. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung tatalakayin sa pagpupulong ang isyong ito, lalo na't patuloy pa rin ang tensyon sa nasabing teritoryo. At bagamat hindi makakadalo sa pagpupulong si Chinese President Xi Jinping, ang Chinese Premier na si Li Qiang ang kakatawan sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nangunguna sa Pulse Asia Survey ang bagay na isinusulong ng Trabaho Party List bilang mga plataporma nito. Kabilang dyan ang mapalakas ang job creation, livelihood generation at financial literacy. Sa iba pang detalye, narito ang report ni Edniel Parosa. Pangunahing hiling ng mga Pilipino sa mga kandidato sa halalan, batay sa survey, ang mapalakas ang job creation, livelihood generation at financial literacy, bagay na isinusulong ng Trabaho Party List bilang mga plataporma nito. Batay sa kinumisyong survey ng Strat-based Group sa Pulse Asia nitong Setyembre, mayorya ng mga Pilipino o 57% ng taong bayan ang naniniwala na ang paglikha ng trabaho at hanap buhay ay ang pinakamahalagang isyong dapat isama ng mga kandidato sa darating na halalan. Pumangalawa sa naturang survey ang investment-led economic growth na pinili ng 44% ng survey respondents, kasunod ng pagpuksa sa korupsyon na may 41% na bilang. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, lahat ng ito ay kabilang sa isinusulong na plataporma ng grupo upang mapalago di lamang ang trabaho at ekonomiya, pati na rin ang antas ng pamumuhay ng mga manggagawa. Nauna nang inihayag ng Trabaho Party List na masusi nitong tututukan ang mga solusyon sa tinatawag na most urgent national concerns, gaya na lamang ng pagkontrol ng inflation at pagdagdag ng hanap buhay. Naniniwala rin ng grupo na mahalagang pagkakaroon ng representasyon ng Trabaho Party List sa Kongreso upang maisabatas sa mga mahalagang benepisyo para sa mga manggagawang Pinoy. Giit ni Attorney Espiritu, hindi sapat na umasa lamang sa wage increase upang tugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Dapat din umanong isama ang mga non-wage benefit sa pagpapabuti ng pamumuhay ng bawat manggagawa. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dead on arrival ang isang magsasaka habang matapos mabangga ng motorsiklo habang nagbibisikleta sa mga Tarem, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Magsasakang sakay ng bisikleta na bangga ng motorsiklo sa mga Tarem, Pangasinan patay. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng 75 anyos na magsasaka matapos mabangga ng motorsiklo ang sinasakyan niyang bisikleta. Sa report ni Chief of Police Major Ramsey Ganaban, nakilala ang biktima na si Abilino Habinar, residente ng Barangay Makarang, habang ang driver ng motorsiklo naman ay si Lawrence Nicole Sipat, 19 anyos, residente ng Barangay Kabaluyan First, mga Tarem. Sa investigasyon, nag-overtake umano sa isang sasakyan ng motorsiklo at aksidente na nabangga sa likuran ang bisikleta. Dahilan upang ito ay sumimplang at bumagsak sa simentadong lansangan, naduguan ng biktima na naitakbo pa ito sa paggamutan, subalit diniklarang dead on arrival na ng attending physician. Ang motorcycle driver na si Sipat na nagtamo rin ng minor injury ay nasa kustodiya ngayon ng mga Tarem Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, sama-sama tayo Pilipino. Sa ulat mula sa Camp PFC Cirilo Tolentino, Lungsod ng Balanga, sa ilalim ng simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa Cleo ng PNP Bataan laban sa loose firearms mula October 3 hanggang October 8, 2024, matagumpay na nakumpiska ang 15 piraso ng iba't ibang klase ng baril. 4 ang nakumpiska sa pag-iingat ng hindi lisensyadong baril. 9 na baril naman ang paso na ang rehistro ang pansamantalang idiniposito sa Bataan PNP at 2 baril ang umano'y napulot at isinuko ng mga mamayan sa PNP. Ayon kay Police Colonel Parmer Tria, Provincial Director, ang PNP Bataan ay patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon sa baril para mapigil o hindi magamit ang mga ito sa karahasan. Lalo pa ngayon nalalapit na
ang 2025 midterm election. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37. Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malugod na tinanggap ng Davao del Norte Police Provincial Office si Acting Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rositi sa kanyang command visit. Ang pagbisitang ito ay naglalayong palakasin ang pangako ng Philippine National Police o PNP na tiyakin ang kaligtasan at seguridad sa rehiyon lalo na sa papalapit na panahon ng halalan. Sa kanyang pagbisita, nakipag-ugnayan si Police Brigadier General Rositi sa matauhan ng Davao Norte Police Provincial Office na binigyang diin ang kahalagahan ng pagtaguyod ng mga core values at responsibilidad sa loob ng hanay. Dagdag pa ng general na ang parehong patnubay na ibinahagi sa mga nakaraang direktor ng kapulisan sa Rion 11 ay tinampok ang kanya mga direktiba. Una, ang intensify anti-criminality measures. Pangalawa, increase police visibility. At ang pangatlo ay diligent performance of duties. Tinapos ng Acting Regional Director ang pagbisita sa pamamagitan ng pagkikayat sa mga tauhan na manatiling matatag sa kanilang pangako, sa kanilang mga tungkulin at magtulungan upang bumuo ng mas ligtas na mga komunidad sa Davao del Norte. Samantala, nag-courtesy call naman si Police Brigadier General Rosete sa dalawang public official ng Davao del Norte tulad ni 1st District Congressman Pantaleon Alvarez at 2nd District Congressman Alan Duhali. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May karapatan nga bang isang sibilyan na magmay-ari o gumamit ng armas tulad ng mga baril? Ano nga bang parusa kung gagamitin ito ng walang lisensya o permit? Alamin sa report ni Rose Babiera. Bagamat walang probisyon na nakasaad sa isang batas na nagbabawal sa isang sibilyan na magmay-ari ng armas, hindi ibig sabihin ay kahit sino o kahit sa anong pagkakataon ay pwede na itong gamitin. Sinasabi ng Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na dapat ay may permit o lisensya ang mga sibilyan para makapagmay-ari ng armas tulad ng barila. Pero, hiwalay pa rito ang permit na ibinibigay para sa pagdala ng armas sa labas na tinatawag na residence o place of business. Nakasaad sa Section 7 ng RA 10591 na dapat ay may permit ang isang sibilyan mula sa hepe ng kapulisan o representative nito kung may banta sa buhay ng naturang sibilyan dahil sa kanyang propesyon o negosyo. Nakasaad naman sa Section 31 na kung mahuli ito na walang permit ay papatawan ito ng prisyon koreksyonal o pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon at pagmumultahin ng 10,000 piso. Samantala, nasa ilalim naman ng Article 5, Section 28 ng batas, napapatawan ng prisyon mayor o pagkakakulong ng 8 hanggang 10 taon ang sino mang magmay-ari o gagamit ng small arms nang walang permit o lisensya. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, binuksan ng Barangay Ginebra ang semifinal sa isang panalo kontra San Miguel Beermen. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang Gene Kings sa kanyang explosive third quarter performance. Ang naging laro, tinutukan sa report ni Matchpoint Mili Borja. Nakuha ng Barangay Ginebra ang unang panalo sa Best of 7 semifinals kontra sister team San Miguel Beermen sa PBA Season 49 Governors Cup. With a final score of 120-105, pinangunahan ni Justin Brownlee ang team with 33 points, kung saan 20 rito ay nagmula sa kanyang explosive third quarter performance. Idagdag pa ang 8 rebounds, 5 assists, a steal and 0 turnover. Maganda rin ang ipinakita ni Stephen Holt, delivering huge 30 points, 8 rebounds and 4 assists. Habang nakapagtala si Scottie Thompson ng double-double 10 points and 10 assists. Only up by 63-58 sa halftime, tuluyang pinalobo ni Brownlee ang Kalamangan matapos ang 2 magkasunod na 3 at 3 4-point shot, taking the lead to 97-76. Just wanted to come out and be aggressive. I seen it. I felt like I was in a good rhythm, so I just wanted to try to be aggressive, take shots that was presented. San Miguel, they always come and ready to play, and they always have a good game plan. But for some reason, I found myself open a few times from deep from the floor, so I just tried to shoot them and just be aggressive.
Samantala, nanguna naman para sa Beermen si EJ Onosike with 27 points, 8 rebounds and 4 assists. Susubukang bumawi ng SMB sa magiging laban nito sa Game 2 bukas, October 11 sa Smart Araneta Coliseum. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad nag-viral at umani ng sari-saring reaksyon ang performance ng singer-actress na si Julian San Jose sa isang umanong benefit concert sa Occidental Mindoro. Ang pinagdausan kasi ng pagtatanghal sa loob mismo ng isang simbahan. Ang reaksyon ng netizens at pahayag ng management ni Julian na tinutukan ng ating showbiz angel. Agad nagsorry ang management ng singer na si Julian San Jose matapos umani ng batikos online ang naging performance nito sa loob ng isang simbahan sa Occidental Mindoro. Sa nag-viral kasing video, mapapanood ang pag-awit ni Julian ng Dancing Queen at The Edge of Glory, bagay na di nagustuhan ng marami. Anila, kailan pa raw naging concert venue ang isang sagradong lugar gaya ng simbahan? Kawalan daw ito ng respeto. May pumuna ring hindi angkop ang kasuotan ng singer-actress. At may netizen ding nagsabi na wala naman sanang masama sa naging pagtatanghal nito kung worship song ang kanyang napiling awitin. Habang may ilan ding tila ipinagtanggol si Julie at nagpahayag na ang dapat daw inuusisa rito ay ang nag-organisa ng naturang palabas. Batay sa mga naglabasang impormasyon, ang pagtatanghal ni Julian sa Nuestra Señora del Pilar Shrine sa Occidental Mindoro ay bahagi ng isang benefit concert. Samantala, sa inilabas namang pahayag ng Sparkle GMA Arts Center, humihingi sila ng paumanhin sa lahat ng mga di nagustuhan ng pagtatanghal, gayon din sa kanilang talent na si Julian na ginawa lang daw ang kanyang trabaho. Inaako raw nila ang responsibilidad sa nangyari at iginiit na walang intensyon ng singer na bastusin ang simbahang Katolika gayon din ang mga miyembro nito. Sa huli, nangako ang Sparkle na mas magiging maingat pagdating sa kanilang pakikipagnegosasyon para hindi na maulit ang nangyari. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. At syempre, bago tayo magtapos, partner, meron na lamang tayong... Ayan. Ayun. 76 days, 76 na araw bago po ang Pasko. Ayun. Alam mo, kahit maaga-aga pa, I suggest, partner, na simulan nyo na po ang paglilista ng mga bibilhan nyo ng regalo. Sama nyo na kami, Yuel Reyes and Karen Oyong. Pag si Reagan at si Arnold. Oo, listan nyo na. And paunti-unti. Ayan, isa-isa kahit isang piraso, 2 piraso para hindi na po tayo nagra-rush. Saka hindi rin masyadong maging magastos, partner. Correct. Pero sabi nila, paano partner kung ang mga sale ay sa December pa? December pa. Meron ngayon araw ay 10-10. At 10-10. Lahat ng online stores at may department stores meron din. May tinitingnan kasi akong product. Regalo ba para sa amin yan o para sa sarili? Mag-extra na tayo. At iyan po ang mga nakalap naming balita muli ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw na ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.